Ang tunog ng pagtilaok ng tandang ang nagsilbing unang kampana ng umaga, isang paalala na ang araw ay muling sumisilip sa ibabaw ng kabundukan ng matagal pa. Tulad ng nakasanayan, nagising si Padre Esteban Mendoza sa eksaktong alas 5:30 ng umaga, sa gitna ng malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa kalahating bukas na bintana ng kanyang maliit na silid. Tumayo siya mula sa kanyang matigas ngunit pamilyar na kutson, sabay tungo sa maliit na lamesa kung saan naroon ang pewter na palanggan ng puno ng malamig na tubig. Binasa niya ang kanyang mukha, at sa bawat patak ng tubig ay gising ang kanyang diwa, parang binabasbasan ng kalikasan ang simula ng kanyang araw. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Sa kanyang mga dasal, napansin niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib, hindi takot, ngunit isang uri ng paunang babala na hindi niya maipaliwanag. Naramdaman niyang mas mahigpit ang kanyang hawak sa rosaryo, at mas malalim ang kanyang hininga sa bawat dasal. Isang uri ng katahimikan ang bumalot sa kanya, hindi panatag, kundi naghihintay. Matapos ang isang oras ng pananalangin, lumabas siya upang maghanda ng kanyang kape gamit ang maliit na kalan na sinusunog ng kahoy. Habang pinapainit ang tubig, tinanaw niya ang daan mula sa kanyang bintana. Naroon si Don Rutilio, dala-dala ang kanyang mga baka patungo sa pastulan. Mula sa kalayuan ay maririnig ang tinig ni Dona Berta na tinatawag ang kanyang mga manok, at ang halimuyak ng bagong lutong tortilla ay humahalo sa usok ng umuusok na kape. "Magandang umaga, Padre," sigaw ni Maricel, isang batang dalagita na anak ni Ismael Cordoba. Dumaan siya sa tapat ng bahay parokya na may dalang basket ng mais. "Magandang umaga rin, Hija," sagot ng pari habang ngumiti. Tumigil si Maricel sandali at sinabi, "May bagyo raw po na paparating. Narinig ni tatay sa radyo kagabi." Tumango si Padre Esteban. "Naramdaman ko nga ang pagbabago sa hangin." Hindi na niya binanggit ang mabigat na pakiramdam na kanina pa'y gumugulo sa kanya. Matapos ang kanyang umagahang kape at tinapay na natira pa mula kahapon, sinimulan niya ang paghahanda para sa misa. Kinuha niya ang kanyang maliit na balde at naglakad papunta sa balon ng komunidad. Doon ay nasalubong niya si Don Efren, isang matandang lalaking palaging nakayuko, ngunit may matatag na tinig. "Padre," wika ni Don Efren, "may napansin ka bang kakaiba nitong mga huling araw?" Napatingin si Esteban sa matanda. "Anong ibig mong sabihin?" "Ewan ko, parang may mga taong hindi taga rito na nagsusulputan. Tahimik pero mapanuri ang mga mata. Kahapon lang may 3 lalaking dumaan sa tindahan ni Berta. Hindi ko kilala kahit isa." Hindi sumagot agad si Esteban. Sa halip, tinapik niya ang balikat ni Don Efren. "Mag-ingat ka, Don. At ipagpatuloy ang panalangin. Kapag nananalangin ang isang komunidad, may proteksyong hindi kayang lagpasan kahit ng pinakamalalakas." Pagbalik sa bahay parokya, nagbihis si Esteban ng kanyang simpleng sutanang puti at sinimulang isaayos ang mga bagay para sa misa. Binuksan niya ang simbahan ng alas 8 ng umaga, isang oras bago ang takdang misa. Isa-isa niyang sinindihan ang mga kandila sa altar, ang apoy ay tila kumikislap sa ilalim ng kalangitan na nagsisimulang dumilim. Unti-unting dumagsa ang mga tao. Dumating ang pamilya Reyes, kumpleto ang 6 na anak. Sumunod si Don Emiliano sakay ng kanyang asno. Ang magkapatid na Zabala, sina Mauricio at Vicente, ay nakasuot ng malinis at mas maayos na kasuotan kaysa sa karaniwan. Napansin ito ni Padre Esteban ngunit hindi na nagsalita. Habang papalapit ang oras ng misa, napuno ang simbahan sa paraan na bihira niyang makita tuwing panahon ng anihan. Puno ang mga upuan at maraming nakatayo sa gilid. Ngunit mas kapansin-pansin kaysa sa dami ng tao ay ang presensya ng ilan na matagal na niyang hindi nakita o hindi pa kailanman nakita. "Padre," bulong ni Rosa Cordoba habang tinutulungan siya sa paghahanda ng mga kalis, "bakit kaya narito ngayon si Ismael? Hindi ko siya madalas makita sa misa at ang mga Zabala rin." Ngumiti si Esteban. Baka ang Espiritu Santo ang tumawag sa kanila. Pero kahit siya'y hindi kumbinsido, mayroong hindi inaasahang hangin na pumapasok sa simbahan, hindi lang mula sa kalikasan kundi sa kalooban. Eksaktong alas 9 nang simulan ni Padre Esteban ang misa. Naramdaman niya agad ang bigat ng katahimikan. Nang mag-sign of the cross siya at nagsimula ang liturhiya, tila mas malakas ang dating ng kanyang boses sa loob ng adobe na simbahan. Binasa niya ang unang pagbasa mula sa aklat ni Isaias. Habang binibigkas ang mga salita ng propeta, napatigil siya ng bahagya.
Sa kanyang peripheral vision, nakita niya si Ismael Cordoba na nakaupo ng diretsyo, nakatingin sa altar na para bang may gustong ipahayag, ngunit pinipigilan. Matapos ang pagbasa, sinundan ito ng salmong tugunan. Habang binibigkas ng mga tao ang tugon, isang ingay ang sumingit sa kanilang panalangin, isang mahinang dagundong, unti-unting lumalakas. Hindi ito ulan, kundi tila tunog ng malalaking gulong sa lupa. Nagpatuloy siya, hindi nagpapakita ng pag-aalinlangan. Ngunit sa kanyang paglapit sa pulpito para basahin ang ebanghelyo, marami sa mga kalalakihan sa simbahan ang naglingunan. Si Don Efren ay tahimik na tumayo at naglakad sa gilid ng bintana, sumilip sandali, at muling bumalik sa kanyang lugar nang walang sinasabi. Nang simula ni Esteban ang pagbabasa mula sa ebanghelyo ni San Lucas, tila mas mabagal ang bawat salita. Hahantong kayo sa mga korte, haharap sa mga pinuno ni. May isang ina na dahan-dahang yumuko upang patahanin ang anak niyang umiiyak. Tumahimik ang lahat. Ang mga bata sa likod na dati naglalaro, ngayon ay parang nag-freeze. Bawat galaw ay tila may kahulugan. Pagkatapos ng pagbasa, isinara ni Padre Esteban ang aklat ng ebanghelyo at hinagkan ito. Noon niya narinig ang sabay-sabay na pagsara ng mga pinto ng sasakyan sa labas. At sa sandaling iyon, nagpalitan ang tingin ang mga matatandang babae sa harapan. Si Rosa ay mahigpit na humawak sa kamay ni Ismael. Lumingon si Mauricio sa kapatid niyang si Vicente. Naramdaman ni Padre Esteban na ang misa na ito ay magiging iba sa lahat ng misa na kanyang naidaos. Tumingin siya sa altar, sa imahe ng Birheng Maria na tila nakatingin din pabalik sa kanya. Mahina siyang bumuntong hininga at nagsimula sa kanyang homilya. Pero bago pa man siya makatapos sa unang pangungusap, narinig nila ang isang tunog na hindi mapagkakaila, ang pagbukas ng matitigas na pinto ng simbahan, na tila pumutol sa mismong himpapawid. Sa pagpasok ng huling grupo ng mga parokyano sa simbahan, tumigil si Padre Esteban saglit sa likod ng altar upang tanawin ang buong kongregasyon. Puno na ang simbahan, hindi lang ng mga karaniwang miyembro ng komunidad, kundi pati na rin ng mga mukha na bihira niyang makita tuwing linggo. Ang ilan ay kilala niya bilang mga lalaki mula sa malalayong sakahan, at ang iba na may mga bagong dating, mga mukhang hindi niya agad maipwesto sa kanyang alaala. Napansin niyang ang magkapatid na Zavala ay nakaupo malapit sa gilid, malapit sa isa sa mga pinto. Nakasuot sila ng maayos, mga long-sleeved shirt at malinis na pantalon, bagay na hindi karaniwang suot sa isang mainit at maalinsangang umaga. Si Ismael Cordoba naman ay nasa pangatlong hanay, sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanyang pagkakaupo ay tuwid, ang mga kamay ay mahigpit na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Parang sundalo sa harap ng kanyang huling utos. May kung anong bumigat sa dibdib ni Padre Esteban. Ngunit hindi siya nagpahalata. Ito ang kanyang simbahan, ang kanyang altar, at ito ang kanyang misa. Nagbigay siya ng senyas at nagsimulang tumugtog ang maliit na grupo ng mga kabataang tumutugtog tuwing misa. Isa-isang tumayo ang mga tao, at ang pambungad na awitin ay pinuno ang hangin ng mga tinig na may pag-aalinlangan. May mga mata na hindi tumitingin sa krus, kundi sa mga bintana. May mga labi na kumakanta, ngunit may diin ng tensyon sa bawat titik. Sa unang bahagi ng liturhiya, nanatiling kalmado si Padre Esteban. Isinagawa niya ang mga dasal, binasa ang mga nakatakdang bahagi ng misa. Nang dumating ang oras ng ebanghelyo, tumayo siyang muli sa pulpito. Sa kanyang kanang mata, nakita niyang lumapit si Don Efren sa gilid, patagong sumilip sa bintana, tapos ay muling naupo, mas mabagal, mas mabigat ang kilos. Habang binabasa niya ang sipi mula kay San Lucas, sumasalamin ang kanyang tinig sa loob ng simbahan. Ang mga salita ay tumama sa mga pader na adobe na tila may sariling memorya. Nagsalita ang ebanghelyo tungkol sa pag-uusig, sa pagtatanggol sa pananampalataya, sa pangakong hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga tapat. Sa bawat pangungusap, tila may bumabagsak na alon sa puso ng lahat ng naroon. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Pagkatapos ng pagbabasa, isinara niya ang aklat at hinalikan ito. Ngunit sa halip na karaniwang katahimikan pagkatapos nito, narinig niya ang isang tunog mula sa labas, isang mababang ugong na unti-unting lumalakas. Metal. Gulong. Diesel. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ito isang motorsiklo. Hindi ito karito ng baka. Hindi ito scooter. Ito ay truck. Luminga si Rosa Cordoba sa kanyang asawa. Ang mga ina ay yumuko upang haplusin ang likod ng kanilang mga anak. Maraming ulo ang patagong tumingin sa mga gilid ng simbahan.
At pagkatapos, isang sunod-sunod na clack, clack, clack. Ang sabay-sabay na pagbukas ng mga pinto ng sasakyan. 1, 2, 3, 5. Hindi ito ordinaryong pagbisita. Ang mga lalaki sa kongregasyon ay nanatiling nakaupo, ngunit ang kanilang mga likod ay biglang tumuwid. Ang hangin ay tila nahinto. Maging ang mga ibon sa labas ay tila tumigil sa pag-awit. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Esteban. Naglakad siya patungo sa gitna upang simulan ang homilya. Kailangan niyang panatilihin ang katahimikan. Kailangan niyang panatilihin ang konsentrasyon ng mga tao sa mensahe ng Ebanghelyo, ngunit ramdam niya sa bawat pulgada ng kanyang balat na ang oras ay nagbabago. Mga kapatid, panimula niya, ang pananampalataya ay hindi sinusukat kapag madali ang lahat. Hindi ito nasusukat kapag maganda ang panahon, kapag maganda ang ani, o kapag payapa ang paligid. Hindi. Ang pananampalataya ay tunay na sinusubok sa panahon ng kaguluhan. Sa oras ng takot. Walang umimik. Ang ating Diyos ay hindi Diyos ng kaginhawaan lamang. Siya rin ay Diyos ng kaguluhan, sapagkat sa kaguluhan natin siya hinahanap. At sa paghahanap na yon, natatagpuan natin ang ating tunay na sarili. Bumukas ang mga pintuan ng simbahan. Walang palamuti. Walang pag-aatubili. Isang malakas, tuyong kalabog. Lahat ng ulo ay napalingon. 6 na lalaki ang pumasok. Suot nila ay mga simpleng damit, dark pants, simpleng kamiseta. Ngunit sa kanilang kilos, ang paraang sabay-sabay silang pumasok, ang pagkakabuo ng kanilang galaw, ramdam ang disiplina, ang layunin. 3 sa kanila ay may dalang armas sa sinturon. Isa sa gitna, ang tila pinuno, ay may mga mata na tila itim sa sobrang dilim. Ang kanyang balat ay sunog sa araw, at sa kanyang kilay ay may peklat. Tumingin siya sa buong simbahan na tila sinisiyasat kung aling bahagi ang mas madaling kontrolin. Tumigil siya sa gitna ng pasilyo. Sa ngalan ng mga otoridad, anya sa malamig at kontroladong tinig, kami ay narito upang magsagawa ng investigasyon. May mga ulat tungkol sa ilegal na aktibidad sa loob ng parokya na ito. Walang gumalaw. Hindi otorisadong mga pagpupulong. Pagtitipon ng mga selda. Pamamahagi ng subversibong mga polyeto sa ilalim ng anyo ng buletin ng simbahan. Pinanatili ni Esteban ang kanyang postura. Hindi siya umalis sa likod ng lectern. Kami po ay nagsasagawa ng mga pagtitipon para sa komunidad. Wala pong anumang labag sa batas. Kami po ay mga lingkod ng Diyos. Lahat ng iyon ay maaaring linawin, sagot ng lalaki, sa tamang lugar at oras. At ang oras na iyon ay ngayon. Tumingin si Padre Esteban sa kanyang mga parokyano. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Si Ismael ay parang handang tumayo. Ang magkapatid na Zabala ay pareho nang nag-adjust ng kanilang pagkakaupo. Si Don Efren ay nakatayo na sa gilid ng pader, hindi umaatake, ngunit alerto. Isang kumpas mula kay Padre Esteban. Isang maliit na galaw ng kamay. Tila sinasabi, huwag muna. Hindi ngayon. Kung maaari, anya sa pinuno ng grupo, hayaan nyo kaming tapusin ang misa. 15 minuto na lang. Pagkatapos ako'y sasama sa inyo. Tahimik ang simbahan. Tahimik din ang mga armadong lalaki. Ang pinuno ay tumingin sa kanyang relo. Isang malaking military watch. Pinindot niya ang isang buton. 15 minuto, sabi niya. Hindi higit pa. Pagkatapos ay sasama ka sa amin. Walang pagtutol. Tumango si Esteban. Salamat sa inyong paggalang sa aming pananampalataya. Bumalik siya sa altar. Nag-ayos ng kanyang damit. Tumikhim at muling nagsalita. Mga kapatid, sabi niya, ating ipagpatuloy ang banal na misa. Muling tumayo ang lahat, mabagal, parang sinasanay ang sarili sa bagong pagkakaayos ng mundo. Nagpatuloy si Esteban sa liturhiya. Ngunit ang bawat salita ay may bigat. Nang ipagdasal niya ang mga inuusig, nang ipanalangin niya ang kapayapaan, ang bawat amen ay tila pag-iyak. Tahimik, pigil, ngunit may bahid ng lungkot at tapang. Nang dumating ang oras ng pagbabasbas, tiningnan niya ang kanyang mga tao. Hindi na sila mga ordinaryong parokyano. Sila'y pamilya, mga saksi, mga bantay ng pananampalataya. Nawa ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay sumainyo, sabi niya. At manatili sa inyo magpakailanman. Tumingin siya sa pinuno ng grupo. Ito'y tumango, malamig pa rin. Handa na ako, sabi ni Esteban.
At habang siya ay naglalakad sa gitnang pasilyo patungo sa pintuan, iniwan niya sa bawat hakbang ang bahagi ng kanyang sarili, hindi bilang pagtanggap ng pagkatalo, kundi bilang pagpapatunay ng kanyang paninindigan. Nang matapos ang huling awitin ng misa, at ang huling kandila ng altar, ay unti-unting namatay sa dampi ng malamig na hangin mula sa bintana, muling bumalik ang katahimikan sa simbahan ng San Rafael. Ngunit sa katahimikan na yon ay may bahid ng pangamba, isang mabigat na ulap na hindi lang mula sa paparating na bagyo, kundi mula sa aninong naiwan ng 6 na armadong lalaki sa likod ng simbahan. Padre, tawag ng pinuno, tinig na walang emosyon, oras na. Hindi na nagsalita si Esteban. Dahan-dahan niyang inalis ang puting chasuble at ibinalik ito sa sakristi. Tiniklop niya ito ng maingat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang sa kasagraduhan ng kanyang tungkulin. Paglabas niya, tinahak niya ang gitnang pasilyo. Tahimik ang lahat. Walang lumuha. Walang nagsalita. Ngunit sa kanilang mga mata, naroroon ang daing na hindi mabigkas, ang tanong na hindi masambit, ano nang mangyayari sa kanya. Pagdating sa labas, binungaran siya ng bugso ng hangin at ang malapit ng bumagsak na ulan. Naroon ang 2 pickup truck, parehong walang marka, kulay olive green, at punong-puno ng alikabok ng bundok. Isa sa mga lalaki ay sumenya sa kanya. Doon ka sa likod, sabay turo sa isa sa mga sasakyan. Sumunod si Esteban. Hindi siya nagpakita ng pag-atubili. Ngunit bago siya tuluyang makasakay, narinig niya ang pabulong na tinig ni Don Efren mula sa malayo. Magbalik ka, padre. Ngumiti si Esteban, bahagya lang, at tumango. Sa likod ng truck, wala nang upuan. Sa halip, naroon ang ilang sako ng buhangin at tarp na tila hindi pa inaalis mula sa huling operasyon ng mga sundalo. 2 lalaki ang sumakay kasama niya, isa sa magkabilang gilid, tahimik, alerto. Pagsara ng tarp sa likod, nawala ang liwanag. Ang truck ay umarangkada. Ang ugong ng makina ay umalingaw-ngaw sa malamig na umagang iyon. Tumigil ang lahat ng tunog sa labas. Ang tanging naririnig ni Esteban ay ang pag-vibrate ng bakal sa ilalim niya at ang mga tibok ng kanyang puso. Ang mga daan ay paakyat, paliko at puno ng bato. Alam niya ang rutang iyon. Ilang ulit na niyang tinahak ang parehong landas para magbigay ng kumpisal sa mga may sakit sa mga sakahan sa tuktok ng bundok. Ngunit ngayon, ang bawat liko ay tila may patutunguhang hindi na niya mababalikan. Habang patuloy ang paglalakbay, sumiksik ang mga alaala. Naalala niya ang kanyang ina, si Donna Clarita, isang guro sa baryo ng Ginotega. Malambing ang kamay nito, ngunit matigas ang loob. Kung mamimili ka ng daan, anak, sabi nito noon, piliin mo ang makitid, hindi ang madali. Naalala niya ang araw ng kanyang ordinasyon. Ang simbahan sa Len, ang bigat ng kamay ng obispo sa kanyang ulo, ang panginginig ng kanyang tuhod hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Naalala niya ang kanyang unang misa sa matagal pa. Iyon ay isang araw ng ulan. Halos walang dumalo. Ngunit dumating si Donna Carmen, bitbit ang kanyang 3 anak. Pagkatapos ng misa, nilapitan siya nito at sinabing, "Huwag kang mangamba, padre. Darating din sila." At dumating na sila. Ngunit ngayon, siya'y papalayo sa kanila. At hindi na siya tiyak kung makakabalik pa. Biglang huminto ang sasakyan. Napalingon si Esteban. Ang mga kasama niya ay walang kib, ngunit bumaba na sila mula sa likod ng truck. Isa sa kanila ang lumapit at binuksan ang tarp. Baba. Lumabas siya. Naramdaman niya agad ang pagbabago sa hangin, mas malamig, mas malakas. Tumambad sa harap niya ang gilid ng bangin. Wala roong bakod, walang palatandaan. Isang natural na talampas na tila sinadya para sa gayong gawain. Lakad, utos ng pinuno na ngayon ay hawak-hawak ang kanyang baril, ngunit hindi pa rin ito itinutok. Hindi ba natin ito maaaring pag-usapan? Tanong ni Esteban, hindi paghingi ng saklolo, kundi isang marangal na alok ng dialogo. Hindi na ito tungkol sa pag-uusap, sagot ng lalaki. Naging simbolo ka na, padre. At ang mga simbolo ay kailangang patahimikin bago pa sila lumaki. Wala akong pinasiglang rebelyon. Mas malala pa nga. Binigyan mo sila ng pag-asa. Tahimik. Inihatid siya ng 2 lalaki palapit sa dulo. Naramdaman niya ang putik sa ilalim ng kanyang sapatos. Tiningnan niya ang ibaba, bato, malalaking ugat, at tuyong ilog na karaniwang may ilang patak lamang ng tubig tuwing panahong ito. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang isipan, isang panalangin.
Sa iyong mga kamay, Ama, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Isang tulak. Walang sigaw. Walang paliwanag. Tumilapon ang katawan ni Esteban pababa ng bangin. Ang mundo ay biglang bumilis. Ang hangin ay tumama sa kanyang mukha na parang kutsilyo. Ang kanyang sutana ay pumagaspas na parang watawat sa gitna ng bagyo. Ang langit ay umikot. Ang mga bato ay lumapit. Sa ilang segundong iyon, ang lahat ay tila napakalinaw. Naalala niya si Sofa Morales, 6 na buwang gulang, na dapat niyang bibinyagan sa susunod na linggo. Naalala niya ang tinig ni Anders, 9 na taong gulang, na laging nagtatanong pagkatapos ng misa. Padre, totoo bang anghel ang mga batang namamatay? At naalala niya ang mga kamay ni Don Efren, kulubot, nanginginig, ngunit palaging nakataas sa dasal tuwing linggo. Bumagsak siya. Ngunit sa halip na matamaan ang matitigas na bato, may tunog na biglang sumalubong sa kanya, isang dagundong ng tubig. Isang rumaragasang baha, kayumanggi at mabula, ang dumaan sa mismong lambak kung saan siya bumagsak. Ang batis na karaniwang tuyo ay naging isang ilog na galit sa ulan. Ang katawan niya ay lumubog sa tubig. Napawi ang lahat ng ingay. Naging kayumangging katahimikan ang paligid. Pumasok ang tubig sa kanyang ilong, bibig, tainga. Ang malamig na likido ay parang kutsilyong pumapasok sa bawat kalamnan. Inanod siya ng agos. Pinaikot-ikot. Napilitang huminga sa gitna ng tubig. Nasaktan ang kanyang tagiliran sa pagtama sa isang bato. Ngunit kumilos siya. Gumalaw. Kumapit sa anumang makuha. Nakakita siya ng isang sanga. Inabot niya. Dumulas ang kamay. Muling kumapit. At sa huling pag-angat, dahan-dahan niyang naitulak ang sarili sa gilid ng ilog. Pag-abot niya sa mababaw na bahagi, hindi na siya makakilos. Ang kanyang katawan ay namamaga, basang-basa, at nanginginig. Dumapa siya sa putikan, hinahabol ang hininga. Buhay siya. Sa lahat ng hindi maipaliwanag na dahilan, buhay pa rin siya. Umambon ng bahagya. Umuungol ang hangin. Tumayo siya gamit ang isang sanga at nagsimulang gumapang papasok sa gubat. Wala siyang direksyon, wala siyang plano, ngunit may layunin, lumayo, mabuhay. At sa bawat hakbang, sa bawat masakit na hinga, sa bawat tadyang na tumitibok ng kirot, naroroon ang isang tinig sa kanyang loob. Hindi pa tapos ang misyon mo, Padre. Ang tubig ay tila walang katapusan, parang higanteng kamay na pilit siyang inilulubog, binabayo, hinahagis kung saan-saan. Paulit-ulit siyang hinihila pababa ng agos, at sa bawat pag-ahon ay kapalit ang panibagong hampas ng tubig sa kanyang mukha. Pilit niyang iniangat ang kanyang ulo, humihinga ng hangin na halos hindi sapat. Ang bawat hininga ay may kasamang tubig. Ang bawat galaw ay parang baga sa apoy. Ang kanyang mga daliri ay namanhid. Ang kanyang mga binti ay tumitigas. May tumamang matigas sa kanyang likod, isang bato, marahil. Napasigaw siya sa ilalim ng tubig, ngunit walang tunog ang lumabas. Sa isang matinding pagsubok ng katawan at diwa, kinapa niya ang paligid. Wala siyang makita. Wala siyang marinig kundi ang dagundong ng tubig sa loob ng kanyang bungo. Isang patpat, isang sanga. Pilit niyang inabot, dumulas. Muli niyang inunat ang kamay, at sa pangalawang pagkakataon ay nakuha niya ito. Kumapit siya ng mahigpit, parang ang mismong buhay niya ay nakasabit dito. Dahan-dahan niyang hinila ang sarili patungo sa gilid, kinakaladkad ang katawan sa pagitan ng mga ugat at putik. Hanggang sa wakas, naramdaman niya ang malamig na lupa sa ilalim ng kanyang tiyan. Gumapang siya, isinubsob ang mukha sa putik, humihinal na parang hayop. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang naroon, nakadapa sa gilid ng ilog, nanginginig at walang lakas. Sa paligid, ang ulan ay tila tumigil na, ngunit ang mga patak mula sa mga dahon ay patuloy pa ring bumabagsak sa kanyang balat. Diyos ko, bulong niya, halos hindi marinig ang sarili. Buhay pa ako. Dahan-dahan siyang gumapang palayo sa gilid ng tubig. Sa bawat pag-akyat ng kanyang mga siko, tila may kutsilyong humihiwa sa kanyang tagiliran. May bali. Marahil sa tadyang. Ang kanang bukong-bukong niya ay namamaga. Ang kanyang ulo ay may malalim na sugat na patuloy ang pag-agos ng dugo. Gamit ang isang sanga bilang tungkod, sinimulan niyang lakarin ang gilid ng kagubatan. Mabagal. Paika-ika. Puno ng putik ang buong katawan niya, at ang kanyang sutana ay halos punit-punit na. Habang tumatagal ang paglalakad, lumalabo ang kanyang paningin.
Ang liwanag ay tila sumasayaw. Sa kanyang isipan ay nagsimulang sumingit ang mga alaala o bangungot, hindi na niya alam. Ang mukha ng kanyang ina, si Donna Clarita, ay lumitaw sa kanyang harapan. Bata pa ito, kumakanta ng isang lullaby na hindi niya narinig simula pagkabata. Ang simbahan ng San Rafael, maliwanag at puno ng mga tao, ngunit walang sinuman ang nagsasalita. Si Ismael, si Don Efren, ang magkapatid na Zavala, lahat sila ay nakatayo, nakatingin sa kanya, walang imik. Isang kandila ang pumatay ng sarili nitong apoy. Padre, wika ng isang tinig mula sa likod ng kanyang utak, bumangon ka. Nagising siya sa isang sigaw mula sa loob, hindi panlabas na tinig, kundi isang paalala na hindi pa siya tapos. Lumipas ang isang gabi. Hindi siya makatulog. Sa ilalim ng isang malaking puno, nakayuko siya, yakap ang sariling katawan, nilalamig, gutom, at uhaw. Kinabukasan, sinundan niya ang tunog ng tumutulong tubig at natagpuan ang isang maliit na sapa. Uminom siya ng matagal, parang hayop sa gitna ng tigang. Wala siyang makain. Umabot sa puntong pinulot niya ang isang maliit na kabute, sinugal ang lason para lang may maipasok sa tiyan. Mabigat sa tiyan, ngunit hindi siya nasuka. Sa araw na yon, natulog siya sa lilim, at sa kanyang panaginip ay narinig niya ang mga tinig ng kanyang kongregasyon, umaawit ng Ama Namin. Sa ikatlong araw, habang sumusunod sa isang halos tinutubuan ng daan, napansin niya ang isang silweta sa malayo. Parang bubong. Pinilit niya ang sarili. Hinatak ang kanyang katawan gamit ang tungkod. Lumapit siya. Isang maliit na barong-barong. Abandonado. Marupok. May mga butas ang bubong, ang mga dingding ay yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ngunit para kay Esteban, isa itong katedral. Pagkapasok, agad niyang nakita ang ilang lumang sako. Ginawa niyang sapin sa malamig na lupa at humiga roon. Hindi na siya nagdasal. Hindi na siya nakaisip ng kahit ano. Agad siyang nawalan ng malay. Nagising siya kinabukasan sa liwanag ng araw na tumatagos sa mga siwang. May sakit ang kanyang buong katawan. Nangangatog. Lagnatin. Uhaw. 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 Gumapang siya palabas at muling bumalik sa sapa. Lumipas ang 1, 2, 3 araw. Sa panahong iyon, namuhay siya sa katahimikan ng gubat. Nakinig sa mga kuliglig. Sa pagaspas ng mga dahon. Sa huni ng mga ibon. At sa bawat tunog na yon, tila may mensahe. Buhay ka pa. Hindi ka nag-iisa. Sa ika-4 na araw, habang nakasandal sa pader ng barong-barong, may narinig siyang kakaibang ingay, tunog ng sapatos sa basang lupa. May boses. Tinig ng babae. Feliciano, sandali lang. May nakita akong kakaiba. Bigla siyang kinabahan. Hindi niya alam kung dapat siyang sumigaw o magtago. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na kayang tumayo. Ang kanyang bibig ay tuyot. Isang babae ang sumilip sa bukana ng barong-barong. Sa sandaling makita siya, napasigaw ito. Diyos ko! May tao! May isa pang lalaki ang lumapit. Matangkad, moreno, may edad na mga 40. Nilapitan siya nito agad. Padre Esteban. Nanlaki ang mata ng lalaki. Ikaw ba ito? Padre? Akala naming patay ka na. Hindi na nakasagot si Esteban. Tumingin lamang siya at unti-unting umiyak. Inalalayan siya ng lalaki at ng kanyang asawa. Pinainom siya ng tubig. Binuhat papunta sa isang kalapit na bahay na yari sa kahoy. Doon ay nilinis ng babae ang kanyang mga sugat. Binandage ang kanyang bukong-bukong. Binigyan siya ng sabaw. Padre, wika ng lalaki, ako si Feliciano Ruiz. Ang misis ko ay si Marta. Nabalitaan namin ang nangyari pero hindi namin inakalang. Salamat, bulong ni Esteban. Salamat sa Diyos. Sa inyo. Hindi na siya nagsalita ng mahaba. Ang kanyang katawan ay bumigay. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y itinulak sa bangin, nakatulog siyang mahimbing, walang panaginip, walang sakit, walang takot. At sa pagtulog na yon, isang bagong yugto ang nagsimulang umusbong. Isang yugto ng pagbabalik. Nang muling pagbangon. Ang liwanag ng hapon ay pilit na sumisiksik sa pagitan ng mga siwang ng bubong ng bahay ni Feliciano Ruiz. Sa loob, si Padre Esteban ay nakaupo sa isang banig na may makapal na kumot na nakabalot sa kanyang mga balikat.
Ang kanyang balat ay maputla pa rin, ang mga mata ay bahagyang naniningkit sa sakit, ngunit ang kanyang hininga ay mas maayos kaysa mga nakaraang araw. Sa kanyang tabi, isang tasa ng mainit na sabaw na gawa sa kalabasa at dahon ng gabi. Ilang ulit na niyang tinangkang ubusin ito, ngunit nawawala ang kanyang gana sa gitna ng bigat ng iniisip. Dapat ba akong bumalik? Tanong niya sa sarili. Gabi-gabi, habang ang buong paligid ay tahimik maliban sa mga kuliglig at huni ng kuwago, bumabalik ang mga tanong. Paano kung bumalik ako at muli akong mawala? Paano kung madamay ang mga tao? Paano kung ang milagro ng aking kaligtasan ay palatandaan, hindi ng pagbabalik, kundi ng pagbitaw? Hindi po ako naniniwalang milagro ito para lang kayo mawala, sabi ni Marta isang gabi habang pinapalitan ang benda sa kanyang bukong-bukong. Kung gustong tapusin kayo ng Diyos, hindi na niya kayo ililigtas mula sa bangin. Napatingin si Esteban sa kanya at tahimik na tumango. Ang mga simpleng salita ng babae ay tumama sa kanyang dibdib ng mas malalim kaysa sa kanyang inaasahan. Kinabukasan, habang ang ulan ay patakbo sa bubong, lumapit si Feliciano sa kanya. May bitbit siyang isang sako ng tuyong mais at isang mapanganib na ideya. Padre, gusto niyo bang iparating namin sa ilang tao na buhay kayo? Tumigil si Esteban sa pagtikim ng sabaw. Sino? Ang mga mapagkakatiwalaan. Si Ismael Cordoba. Sina Mauricio at Vicente Zavala. Siguro si Don Efren kung makayanan pa niya. Matagal na katahimikan ang sumunod. Sa wakas, tumango si Esteban. Sabihin mo sa kanila ngunit gawin ito sa kadiliman. Walang makaalam maliban sa kanila. Ipupuslit ko sila dito. Isa-isa kung kailangan. O tayo ang pupunta sa kanila sa isang ligtas na lugar. Ipagdasal natin ito, Feliciano. Kailangan nating maging maingat. Lumipas ang 3 araw. Sa bawat araw, si Esteban ay mas nakakalakad na. Ang sakit sa tadyang ay nananatili, ngunit kayang tiisin. Isang hapon, habang siya'y nakaupo sa labas, pinagmamasdan ang mga alon ng ulap sa bundok, bumalik si Feliciano mula sa paglalakad. Nakausap ko na sila. Gabi sa Makalawa. Sa bahay ni Ismael. Sa likod. Sa loob ng kamalig para hindi makahalata ang mga kapitbahay. Ligtas ba ito? Tanong ni Esteban. Sa ngayon? Pero kailangan nating magmadali. May gumagala raw na mga tao sa nayon. Naghahanap. Nag-imbestiga. Dumating ang gabi ng pagpupulong. Sa ilalim ng dilim, si Esteban ay tinulungan ni Marta na magbihis ng malinis na damit. Isang simpleng kamiseta at pantalon, mukhang gaya ng isang magsasaka. Tinakpan niya ang kanyang ulo ng sombrero, at isang makapal na poncho ang itinakip sa kanyang katawan. Naglakad sila sa likurang bahagi ng kagubatan, lampas sa mga nyugang hindi na namumunga, patungo sa isang daang halos tinutubuan ng damo. Tumagal ang lakad ng mahigit 1 oras. Walang nagsalita sa kanila. Ang tanging tunog ay ang hampas ng tsinelas sa putik at ang malayong tahol ng aso. Sa wakas, narating nila ang bahay ni Ismael. Madilim ang buong paligid maliban sa isang maliit na lamparang nakasabit sa loob ng kamalig. Pumasok sila sa likod. Si Esteban ang huling pumasok. Pagpasok niya, 6 na pares ng mata ang agad na tumingin sa kanya. Tumigil ang lahat. Parang walang nakagalaw. Si Don Efren ang unang lumapit, mabagal, nanginginig. Inabot niya ang kamay ni Esteban at mariing hinawakan ito. Padre rin. Sumunod si Ismael na hindi na nakapagsalita. Niyakap niya si Esteban ng mahigpit at sa kanyang balikat ay namuo ang mga luha na matagal niyang pinigilan. Si Vicente Zavala ay napaupo. Hindi kami makapaniwala. May mga nagsabing nakita kang itinapon sa bangin. Ako nga iyon, sagot ni Esteban. Ngunit hindi iyon ang huli. Tahimik silang lahat habang nagsimula siyang ikwento ang nangyari, ang pagkahulog, ang tubig, ang sakit, ang pagkaligaw, ang pagkakakita sa barong-barong, at sa huli, ang pagkakatagpo kina Feliciano at Marta. Walang nagsalita habang nagkukwento siya. Ngunit bawat isa ay nakatitig sa kanya na parabang natatanaw nila ang isang aparisyon. Pagkatapos ng kanyang salaysay, walang gumalaw ng ilang sandali. Sa wakas, si Mauricio ang nagsalita. Kailangan mong bumalik, Padre. Kailangang makita ka ng buong bayan. Hindi lang para sa kanila kundi para sa atin. Para malaman nilang hindi tayo basta sumusuko. Hindi magiging madali, babala ni Don Efren. Kung lumitaw siyang muli, baka mas malalakas pa ang ipadala nila.
Alam ko, sagot ni Esteban. Pero hindi tayo pwedeng palaging nakatago. Kung ang pananatiling buhay ko ay magbibigay ng lakas sa iba, tatanggapin ko ang panganib. Nagplano sila. Dahan-dahan, maingat. Ang misa ng linggo ang magiging sandali ng pagbabalik. Walang anunsyo. Walang pahiwatig. Basta lamang lalakad si Padre Esteban patungo sa altar at haharap sa bayan na akala'y nawala na siya. Hindi tayo mag-iisa, ani Ismael. Kung sakaling may banta, nandito kami. At hindi lang kami. Marami sa bayan ang handang ipaglaban ang simbahan, ang pananampalataya. Tumango si Esteban. Huwag kayong lalaban ng dahas. Hindi tayo nananalo sa lakas ng bisig. Nanalo tayo sa tapang ng loob at sa katotohanan. Umalis sila ng hating gabi pabalik sa kubo ni na Feliciano. Si Esteban ay tahimik buong lakad. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa paghahanda ng kalooban. Kinabukasan, habang pinapahid ni Marta ang bagong herbal oil sa kanyang bukong-bukong, tinanong siya nito, "Sigurado na ba kayo?" Sagot niya. Ang isang pastol ay hindi nagtatago habang pinupunit ang kanyang kawan. Tumingin si Marta sa kanya, at bagaman may takot sa kanyang mga mata, naroon din ang paggalang. "Sasamahan namin kayo hanggang dulo." Sa isang iglap, ang mga tinig na matagal na niyang naririnig sa kanyang panaginip ay tila muling nagsalita, hindi ng pag-iyak, kundi ng pag-asa. Ng panawagan. Ng pangakong hindi mawawala. At sa dilim ng gubat, habang pinapanood niya ang mga ulap na muling nagtitipon sa kalangitan, alam ni Padre Esteban na ang oras ng pagbabalik ay malapit na. At sa kanyang puso, may apoy na muling nag-aalab, hindi ng galit, kundi ng paninindigan. Linggo ng umaga. Ang simbahan ng San Rafael ay nag-uumapaw sa dami ng tao na tila bumuhos mula sa lahat ng sulok ng bundok. Hindi pa man sumisikat ng buo ang araw, ang mga lolo't lola, magulang, at mga batang bitbit ay nagsidatingan, tahimik ngunit sabik, para sa isang misa na hindi nila inaakalang muling mararanasan. Sa labas ng simbahan, ang hangin ay malamig pa rin ngunit wala na ang ulan. Ang ulap ay unti-unting umaangat mula sa bundok, para bang binibigyang daan ang isang bagay na mas dakila kaysa sa karaniwang umaga. Sa loob po ng bawat upuan. Ang iba'y nakatayo sa gilid, habang ang mga matatanda ay pinauupo sa harapan. Naroon si Donna Berta na may dalang basket ng tinapay. Si Don Efren, bagaman hirap na sa paglalakad, ay naroon pa rin, hawak ang kanyang baston at rosaryo. Ang magkapatid na Zavala ay tahimik na nagbabantay malapit sa pasilyo. Si Ismael Cordoba ay nasa tabi ni Rosa, parehong hindi mapakali, parang hinihintay ang isang pagsabog na hindi nila alam kung ikatutuwa o ikatatakot. Walang sinuman ang nagsasalita tungkol dito, ngunit bawat isa ay may pakiramdam na may mangyayaring hindi karaniwan. Isa itong lihim na alam ng buong bayan, kahit walang salitang nabanggit. Magsisimula na sana ang misa nang tumunog ang maliit na kampana. Isang senyales, isang ritual, isang hudyat. Ang organista ay nagsimulang tumugtog ng pambungad na awitin, at ang buong kongregasyon ay tumayo, bagaman may alinlangan, habang ang pintuan ng sakristyong matagal nang nakasara ay unti-unting bumukas. Dahan-dahan. Walang pagmamadali. Tahimik. Mula sa anino, isang lalaki ang lumitaw, payat, maputla, may bakas ng hirap sa kanyang kilos, ngunit tuwid ang likod, at sa kanyang mga mata ay naroon ang liwanag na hindi kayang patayin ng dilim. Si Padre Esteban. Walang salita ang lumabas sa bibig ng mga tao. Isang bata ang hindi napigilang sumigaw, "Si Padre." Kasunod noon, parang humulagpos ang mga emosyong matagal na kinimkim. May umiiyak, may napaluhod, may napayakap sa katabi. Si Rosa ay napahawak sa dibdib ni Ismael, habang si Don Efren ay tahimik na tumayo, tinanggal ang sombrero, at iniluhod ang sarili kahit masakit sa tuhod. Ang mga bata ay umiyak, ang matatanda ay lumapit sa pasilyo, gustong lumapit, gustong hawakan, gustong masiguro na hindi sila nananaginip. Si Padre Esteban ay huminto sa gitna ng altar. Saglit siyang tumingin sa krus, saka tumingin sa kanyang mga tao. Tumaas ang kanyang kanang kamay at nag-sign of the cross. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, sagot ng buong sambayanan, sabay-sabay, malakas, at puno ng luha. Muling nagsimula ang misa, ngunit hindi ito misa ng takot, kundi misa ng paninindigan. Sa bawat bahagi ng liturhiya, ang kanyang tinig ay lumalakas, sumasabay sa pagbabalik ng kanyang lakas. Wala sa kanyang mga galaw ang nagpapahiwatig ng puot.
Sa halip, isang malalim at matatag na kapayapaan ang bumabalot sa bawat dasal. Nang dumating ang oras ng homilya, muling nanahimik ang lahat. Mga kapatid ko sa pananampalataya, panimula niya, ako ay narito ngayon hindi bilang isang milagro, kundi bilang isang patunay. Tumigil siya saglit. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Patunay na hindi tinatalikuran ng Diyos ang kanyang bayan. Patunay na kahit tayo'y itapon sa bangin, itulak sa kadiliman, ilubog sa tubig, basta tayo'y may pananampalataya, hindi tayo malulunod. Maraming umiyak ng walang ingay. Ibinaba ako ng mga taong may kapangyarihan sa pisikal. Ngunit sa ilalim ng bangin, ako'y sinalo ng lakas na hindi galing sa tao. Tinangay ako ng ilog. Nasaktan ako. Nawala ako. Gutom, uhaw, sugatan ngunit hindi nawalan ng pag-asa. Tumingin siya kay Donna Berta, kay Don Efren, kina Ismael at Rosa. Sa bawat mukha, nakita niya ang mga taong minsang nagduda, ngunit hindi tuluyang bumitaw. Nang ako'y makita ni Feliciano at Marta, ako'y wala ng lakas. Wala na akong maibigay. Pero ibinalik nila ako, hindi lang sa buhay, kundi sa paniniwala. Na may halaga pa ang paninindigan. Na kahit walang armas, may saysay ang boses ng isang taong tumindig para sa katotohanan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ako'y hindi lalaban gamit ang dahas. Ako'y hindi mag-udyok ng gulo. Ngunit hindi rin ako mananahimik sa harap ng kasinungalingan. At kung ang aking pagbabalik ay magbibigay lakas sa inyo, huwag ninyong sayangin ito. Bumuntong hininga siya at ang kanyang boses ay lumambot. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal dito. Hindi ko alam kung kailan muling susubukin ang ating pananampalataya. Pero habang ako'y narito, ipagpapatuloy ko ang aking tungkulin at hindi ako matatakot. Tumaas ang kanyang tinig sa huling linya. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi takot. Ito'y lakas. At habang naniniwala tayo, walang makakatalo sa atin. Nagsimula ang palakpakan. 1, 2, hanggang sa buong simbahan ay umalingaw-ngaw sa pagpalakpak. Hindi ito ingay ng pagdiriwang lamang, ito ay pagpapatunay ng buhay, ng pagkakaisa, ng pagbabalik. Nagtapos ang misa sa isang awit na tila hindi nila kinakanta, kundi sinisigaw ng kaluluwa. Sa bawat nota, may luhang lumalabas, may puso ang muling nabubuo. Sa paglabas ng simbahan, walang gustong umalis agad. Ang mga bata ay lumapit kay Padre Esteban, hinawakan ang kanyang kamay. Ang matatanda ay muling binasbasan. Si Don Efren ay muling humalik sa kanyang sutanang puti. At sa tabi ng simbahan, habang pinagmamasdan ang mga ulap na tuluyang naghiwalay, si Esteban ay tumingala sa langit. Hindi niya kailangang magsalita. Ang langit mismo ang sumagot sa liwanag, sa katahimikan, at sa simoy ng hangin na tila sinasabi, tama ang ginawa mo. Hindi pa tapos ang misyon mo. Hindi pa man tuluyang natatapos ang linggong iyon, ang kwento ng pagbabalik ni Padre Esteban ay unti-unting lumampas sa hangganan ng matagal pa. Nagsimula ito sa usap-usapan sa palengke, pagkatapos ay sa mga kalapit barangay. Sa loob lamang ng ilang araw, isang mamamahayag mula sa Len ang bumisita sa simbahan, nagpanggap na deboto upang makapanayam si Ismael Cordoba at si Rosa. Wala pang 2 linggo, may isang artikulo na lumabas sa isang pahayagan sa kabisera, pari itinapon sa bangin, nabuhay at nagmisa muli. Kasama sa artikulo ang isang larawan ni Padre Esteban, kuha mula sa likod habang siya'y nakatayo sa altar, nakataas ang kamay sa gitna ng misa. Ang artikulo ay mabilis na nag-viral sa social media, kinopya ng ibang publikasyon, isinalin sa iba't ibang wika. Ang mga dini, simbahan sa ibang bayan, at ilang grupong pangkarapatang pantao ay nagtanong, ano ang totoo? Sino ang responsable? Nag-umpisa ang ingay sa mga lungsod, ngunit ang epekto ay malalim sa kabundukan. Sa mga baryo na dating tahimik at takot, biglang nabuhay ang mga tanong. Sa mga bulubunduking komunidad na sanay sa pagyuko sa otoridad, biglang may mga taong nagtayo ng maliliit na grupo para magsalita, magtanong, magtanggol. Sa matagal pa, ang mga linggo matapos ang pagbabalik ni Esteban ay naging panahon ng pagkilos. Sa misa ng 2 linggo, mas marami pang dumalo. May mga taong mula sa kalapit na mga bayan, ilang oras ang lakad, na dumating upang makita siya. Hindi para sambahin, kundi para maramdaman na may pag-asa pa. Hindi tayo milagro, sabi ni Padre Esteban sa isang homilya. Tayo ay pruweba. At kung may pruweba, may pananagutan. Nagsimula ang mga opisyal na tanong. Isang maliit na tanggapan ng gobyerno ang nagpadala ng investigador.
Sumunod ang isang opisyal na pahayag mula sa militar, walang kumpirmadong operasyong isinagawa sa nasabing lugar. Ngunit ang mga pangalan ng ilang tauhan, mga mukhang nakita ng mga taga-baryo, ay nawala, biglang napalitan, at ayon sa ulat, ipinadala sa ibang probinsya. Wala ni isa sa kanila ang humarap. Ang mga direktang sangkot sa pagtapon kay Esteban ay hindi na muling nakita. Gayunman, may ilang mataas na opisyal ang napilitang magbitiw, hindi dahil sa pag-amin kundi dahil sa presyong pampubliko. Isang general ang tinanggal sa pwesto. Isang alkalde ang naglabas ng press release na kinokondena ang anumang karahasan laban sa simbahan. Para sa iba, ito'y pagkukunwari. Para kay Esteban, ito'y simula. Hindi natin kailangan ng perpektong katarungan, sabi niya, ang kailangan natin ay pagdalaw. At ang galaw ay nagsisimula sa loob ng ating komunidad. At kumilos nga ang bayan. Sa ilalim ng payak na pamumuno, nagsimula ang mga proyekto. Hindi inutos. Hindi inutos. Pinagkaisahan. Si Ismael Cordoba, kasama ang ilang lalaki mula sa ibang sitio, ay nagbuo ng grupo para linisin ang sapa at mag-imbak ng tubig ulan gamit ang mga lumang drum na donasyon ng isang ini. Naglagay sila ng paagusan, tinapalan ang mga bitak, at tinuruan ang mga bata kung paano magtipid ng tubig. Ang magkapatid na Zavala ay namuno sa isang inisyatibong kumpunihin ang mga kalsadang papasok sa baryo. Gumamit sila ng batong galing sa ilog at buhangin mula sa pinagsama-samang abuloy ng mga pamilya. Wala silang mabigat na makinarya. Sa kasakong bato, matyagang itinambak, inaayos tuwing madaling araw bago ang init ng araw. Ang simbahan, na dati laging umaasa sa malalaking lungsod para sa donasyon, ay nagsimulang maglunsad ng mga palengke para sa tulong sa edukasyon. Tuwing Sabado, ang patio ng simbahan ay nagiging palengke ng mga inaning gulay, tinapay na niluto ni Donna Berta, mga handicraft ng mga kababaihan. Ang kita ay hindi malaki, ngunit sapat upang bumili ng mga notebook, lapis, at kaunting pintura para sa lumang paaralan. Isang araw, habang pinipinturahan ng mga kabataan ang pader ng eskwelahan, lumapit si Padre Esteban. Tumingin siya sa isang batang babae na masigasig na naglilinya ng kulay asul sa gilid ng bintana. "Ano nang ibig sabihin ng iginuhit mo?" tanong niya. Tiningnan siya ng bata at mumiti. "Liwanag po, Padre. Para hindi na kami matakot." Napangiti siya. Kahit saan siya magpunta, ang mga tao ay mas bukas na. Mas handang magsalita. Mas handang makinig. Hindi para magreklamo kundi para makiisa. Minsan, sa mga gabi ng katahimikan, kapag siya'y nakaupo sa loob ng simbahan na box pa rin, kahit hating gabi, naririnig niya ang boses ng mga dating dumudulog sa kanya, mga nawalan ng anak, mga biyuda ng karahasan, mga ama na sinubukang itikom ang bibig pero hindi kinaya ng konsensya. Ngayon, ang kanilang mga tinig ay naririnig na hindi lang sa kumpisal, kundi sa mga pagpupulong ng komunidad. Sa halip na hikbi, may mga mungkahi. Sa halip na iyak, may plano. Sa halip na tanong kung paano mabubuhay, tanong na ang paano tayo makakatulong sa iba. Ang simbahan ay hindi na lamang lugar ng dasal. Isa na rin itong sentro ng galaw, ng pagkilos, ng paghahanap ng katotohanan. At si Esteban, na minsang itinapon sa kadiliman, ay naging paalala na kahit ang katahimikan ay maaaring maging sigaw kung ito'y galing sa paninindigan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa likod ng altar, tinanaw niya ang mga bituin. Sa tabi niya, naroon si Feliciano at si Marta. Wala silang pinag-uusapan, ngunit sabay nilang naramdaman ang presensya ng isa't isa. "Alam mo," bulong ni Marta, "kung sakaling mawala ka ulit, hindi na kami babalik sa dati." "Hindi ko kayo pababayaan," sagot ni Esteban. "At kung dumating man muli ang dilim, hindi na ako nag-iisa." Sa likod ng simbahan, muling tinunog ang kampana. Hindi dahil sa misa, kundi bilang paalala ng gabi ng pagtitipon, isang asambleya ng komunidad upang pag-usapan ang susunod na hakbang, paggawa ng tulay sa ilog na minsang sumagip sa buhay ng isang pari. At habang unti-unting nagsisidatingan ang mga tao, may dalang sulo, papel, at puso, ang kadiliman ng gabi ay hindi na kayang itago ang liwanag ng pananampalatayang hindi na muli magtatago. Maagang nagigising si Padre Esteban ngayon. Hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil ang katawan niyang minsang nalugmok sa kamatayan ay natutong sumabay sa galaw ng liwanag. Kapag ang unang sinag ng araw ay tumama sa bintana ng kanyang munting kwarto sa likod ng simbahan, bumabangon siya ng tahimik, sinusuot ang kanyang sandalyas, at tinatahak ang patio kung saan natutuyo pa ang hamog sa mga damo.
Ang simbahan ng San Rafael, matapos ang lahat ng nangyari, ay hindi na lamang isang gusali. Isa na itong buhay na alaala ng sakit, ng katapangan, ng muling pagbangon. Sa bawat pader nito ay may bakas ng panalangin. Sa bawat bitak ng sahig, may pag-asa na hindi natibag. Ang mga sugat ni Esteban ay hindi na bago. Ngunit naroon pa rin. Ang pilat sa kanyang tagiliran, ang bahagyang pagkapilay ng kanyang paa, ang bahagyang pamamaga sa kanyang kanang kamay kapag malamig ang gabi. Hindi niya ito ikinukubli. Sa halip, itinuring niyang paalala. Paalala na hindi siya espiritu lamang, kundi katawan din at ang katawan ay sinubok, ngunit hindi nasira. Tuwing linggo, pun pa rin ang simbahan. Ngunit sa mga ordinaryong araw, lalo na tuwing hapon, mas pinipili ni Esteban ang tumambay sa harap ng simbahan habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa malapit. Minsan, kasama niya si Marta na nagdadala ng tinapay. Minsan si Don Efren, na bagamat mas madalang nang lumakad, ay nagpapakita pa rin ng presensya, dala ang kanyang baston at ngiti. Sa mga ganitong sandali, hindi siya nagsasalita bilang pari. Hindi siya nagtuturo, hindi nangangaral. Nakikinig siya. Umaayon sa katahimikan. Pinagmamamasdan ang mga mukha ng mga taong minsang natakot ngunit ngayon ay muling nabubuhay. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga libro sa lumang silid aklatan sa likod ng kumbento, natisod niya ang isang lumang kwaderno. Kilala niya agad ang sulat kamay kanya mula sa seminaryo. Binuklat niya ito. Sa unang pahina, isang tanong na isinulat niya noon. Ano ang tunay na misyon ng pari sa panahon ng kadiliman? Napangiti siya. Noon, ang sagot niya ay mahaba, teknikal, puno ng sipi mula sa mga banal na kasulatan at mga teolohikong akda. Ngayon, alam na niya ang kasagutan. Hindi ito kailangang mahaba. Maging ilaw. Kahit kandila lamang sa gitna ng bagyo. Marami na ring dumadalaw sa kanya ngayon. Hindi lamang para magkumpisal. May mga guro, mga lokal na leader, pati na rin mga mamamahayag. Ang ilan ay mula sa malalayong lugar. Gusto lamang nilang marinig ang kanyang kwento, ang totoo, hindi ang naipalathala. Lagi siyang nagiging payak sa kanyang sagot. Ano ang nagligtas sa inyo, Padre? Tubig, biro niya. At panalangin. Hindi ba kayo galit? Hindi, sagot niya malumanay. Kung hinayaang ang galit ang maghari, tapos na ako. Hindi ako makakabalik. Hindi ko kayo makakaharap. Ano ang aral ng lahat ng ito? Na hindi hadlang ang sakit para tumindig sa tama. At ang pananampalataya, kapag tunay, ay hindi tumatakbo palayo sa panganib, humaharap ito, kahit nangangatog. Isang araw, isang batang lalaki na ang pangalan ay Manuel ang lumapit sa kanya. Naglakad ito mula sa paaralan, bitbit ang isang tanong. Padre, totoo po bang milagro yung nangyari sa inyo? Nag-isip si Esteban. Tumingin siya sa langit. Saka tumingin sa batang si Manuel. Alam mo, anak, ang milagro ay hindi lang yung mga bagay na hindi maipaliwanag. Minsan, ang milagro ay yung may dahilan kang sumuko pero hindi mo ginawa. Yung kahit sugatan ka, bumangon ka pa rin. Yung kahit alam mong masasaktan ka ulit, nagmahal ka pa rin. Tahimik si Manuel. Pagkatapos, umiti ito at tumango. Gusto ko pong maging pari balang araw. Napangiti si Esteban. Sapat na ang gusto. Ang tawag ay dumarating sa puso. Hindi mo kailangang marinig, madarama mo yon. At sa bawat araw na lumilipas, sa bawat misa na kanyang ipinagdiriwang, sa bawat batang tinuturuan niya ng dasal, sa bawat matandang pinakikinggan niya ng may buong paggalang, si Esteban ay nagiging hindi na lamang lider espiritual, kundi haligi ng dangal. Ang kanyang pananampalataya ay hindi ipinilit. Hindi niya ito isinisigaw. Pero naroon ito sa paraan ng kanyang paglakad, ng kanyang pananalita, ng kanyang pagtawa sa gitna ng hirap, ng kanyang pananahimik sa harap ng hamon. Minsan, habang nag-iisa sa loob ng simbahan matapos ang misa, pinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal, hindi para humingi, kundi para magpasalamat. Salamat sa buhay. Salamat sa sakit. Salamat sa pagkahulog. At higit sa lahat, salamat sa pagkakataong bumangon. At ngayon, sa huling pahina ng kanyang bagong kwaderno, isinulat niya ang kanyang mensahe, hindi lang sa kanyang sarili, kundi sa sinumang makakabasa. Ang pananampalataya ay hindi pagtakas sa sakit. Ito'y pananatili kahit masakit. Hindi ito kapalit ng milagro, ito ang daan patungo roon.
At kung sakaling dumating ang oras ng kadiliman, sana'y tandaan mo ito, hindi kailangang maging malakas upang tumayo. Kailangan mo lang maniwala na may saysay ang bawat hakbang. At kahit pa nanginginig ang tuhod mo, lakad lang. Hindi ka nag-iisa. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.